Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Franklin Tina. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Brother Ezekiel. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Brother Ezekiel, please lead the opening prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw at kami po ay umabot sa mga oras na ito.
at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, naway ikaw pong magkalab sa amin ng karunungan at katalinuhan upang ang mga mensahe naming maririnig ay amin pong maunawaan at tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po'y nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganon din naman po sa aming tagapagsalita, naway puspusin niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong maunawaan at maisalaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po na mamatawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong banal na kalooban. At naway tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin ng mga liwanag na ito, ang humubog po sa aming mga buhay upang kami po mag-set ng good example dito sa sanlibutan at upang kami po maging karapat-dapat na manirahan diyan sa inyong tahanan sa langit. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang panahon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito, si Brother Franklin Tina. Okay, magandang gabi, mga kapatid. Atin pong pangalawang araw ng isang linggo, tayo po ay palaging kakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay at karakter. So ngayon, ang ating pong pag-aaral sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral na ito ay may pamagat na involved character building. Palagi natin naririnig ang character building na palagi natin pinag-aaralan. Sinasabi dito na kapag yung ating karakter ay naging katulad na ni Kristo, pabalik na siya sa lupa upang kunin ang kanyang bayan, ang kanyang anak. So, isa sa mga napakahalaga ay maunawaan natin yung proseso ng pag-build ng ating karakter into eternity. Dahil sa lupa, kung ano yung karakter natin kung tayo ay namatay, hindi ng ating karakter kung tayo ay mabubuhay na muli. Actually, mabubuhay talaga tayong lahat na muli. Sa pangalawang kamatayan, o sa pangalawang pagkabuhay. Pero mapalad ang mga taong nabuhay sa unang pagkabuhay sapagkat patungo sila sa buhay na walang hanggan. At ang pangalawang pagkabuhay ipatungo sa tagat-tagatang apoy. So, nakasalalay ang ating mga pang-araw-araw na buhay at yung ating paghubog sa ating mga karakter. Ito ang magtuturo sa atin at ito ang magpapaliwanag sa iba. Ito ang magiging batayan kung tayo ay mapupunta sa buhay o sa kamatayan. So ano nga ba yung mga bagay na kinakailangan natin na involved sa ating character building o sa pag-build ng ating mga karakter patungo sa langit? So ang ating key text ay atin pong mababasa sa unang Pedro 2:9. 1 Peter chapter 2 verse 9, "Ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." Palagi natin itong nababasa at napag-aaralan. Pero dahil ibinalik sa atin ng Panginoon, mayroong mahalagang bagay na nais niyang maintindihan pa natin. Kung yung unang bayan ng Diyos, ang Israel, ay sinabihan niya rin at tinawag sa ganitong pagkatawag. Kung babalikan natin ang Deuteronomy chapter 14 verses 2, sinabi doon na ganito rin yung pagkakasabi. Kaya isang bayang banal, bayang pag-aaring pinili ng Diyos upang ipakita yung kaliwanagan sa lahat ng bansa. Kaya marami sa kanilang mga
palatuntunan, mga utos, hindi lang moral na utos, ceremonial na utos, pati yung dietary law para sa kanilang kalusugan, kaayusan at kalinisan. Kung papansinin natin yung naunang talata, sa verse 1, binanggit doon na bawal yung mga yung mga binanggit doon katulad ng bawal ng umahit ng dito sa taas ng ating sa pagitan ng ating mata. So, yung mga bagay na yun ay ipinapakita sa atin na maging maayos tayo, maging formal. At sa baba naman ng talatang 2, sa verse 3, pinapakita sa atin yung hygienic. Pinapakita doon ay mga Israelita ay pinili sa pagkain. So dito po, sa talatang ito, ipinapakita sa atin na tayo na hintil sa laman ay pinili ng Diyos sa henerasyon ito. Sabi niya, "You are a chosen generation." Tayo ay pinili sa henerasyon ito. Mapalad po tayo, hindi lang aksidente, talagang pinili tayo ng Diyos. A real priesthood. Kung yung may mga pari noon, sa panahon ng Israelita, sa lahi ni Levi, sila yung mga namamahala, sila yung nangunguna, sila yung nagtuturo, at sila yung nangangasiwa doon sa templo ng Diyos na kanyang yung kanyang inutos kay Moses upang maging channel para sa pag-usap niya sa Israel. So tayo po bilang mga piniling bayan sa huling panahon, sabi dito na pinili tayo bilang maging royal priesthood, tagapangaral, titignan ng marami, lalakad sa kabanalan, a holy nation at piniling bayan ng Diyos na tayo po ay inilabas niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Diba? Kahit tayo ay mga kasalanan na nagmula sa aking experience, nagmula tayo sa maraming magulong buhay, madilim na nakaraan, tinawag tayo ng Diyos tungo sa kanyang takilang liwanag upang tayo rin ay maging tagapangaral sa iba at titignan ng iba yung ating buhay. Sa first paragraph, nasabi po dito, nasabi sa atin na obedience to the law of God develops in man a beautiful character that is in harmony with all that is pure and holy and undefiled. Ito po pala yung isang napaka-buti na epekto sa pagsunod sa kautsan ng Diyos. Nagde-develops daw ito ng mabuting karakter sa bawat isa ating na nakikisa. Sabi dito, dalisay, kabanalan at hindi marumi o hindi siya nadumhan. Kumbaga ito ay isa sa mga produkto ng pagsunod sa utos ng Diyos. Isang napakasaya at isa sa napakahalaga na ituro natin ito sa iba. Hindi maniwala sa ating sinasabi, sa ating buhay, nakikita nila. In the life of such a man, the message of the gospel of Christ is made clear. Accepting the mercy of Christ in his healing from the power of sin is brought into right relation with God. Kung sinasabi ng marami na hindi na natin kailangan ng religion, kailangan lang natin ng relasyon sa Diyos. So paano? Sa pamamagitan ng buhay na ito, na ibibigay natin sa iba, yung gospel ni Kristo ng malinaw, pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang habag at sa pagpapagaling mula sa ating mga kasalanan. Sabihin, lumalakad na tayo sa kabanalan, lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos, at yun po yung tamang relasyon sa Diyos, yung paglakad sa kabanalan. His life, cleansed from vanity and selfishness, is filled with the love of God. Ito po yung isa sa napakalaking ebidensya. Tayo ay nilinis sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng pagiging makasarili, at tayo po ay pinupuno ng pag-ibig ng Diyos. Sa pang-araw-araw nating buhay, yung pag-ibig ng Diyos na ito
ito rin yung nagre-reflect na maipakita natin sa ating kapwa yung pag-ibig na ito kapag tayo ay umiibig din sa ating kapwa. At sino nga ang ating kapwa? Ang ating kapwa ay ang mga taong nangangailangan sa atin. Nangangailangan ng tulong natin. His daily obedience to the law of God obtains for him a character that assures him eternally in the kingdom of God. Napakabuti ng Diyos na itinanawa ito sa atin kasi kung hindi natin ito maunawaan, baka isa rin tayo sa magsasabi na hindi na natin kailangan sundin ang utos ng Diyos na ito. Na yung pautosan na ito ay sabi dito nag-o-obtain para sa atin ang karakter na nag-a-assure para sa buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Next po. Next. Ang sabi pa sa atin sa karugtong, but Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. Kaya marami ang nanghihina, marami ang nawawala kasi sa unang pagtanggap ng katotohanan ay sigla at ang expected ay marangya at walang pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon sa John 16:33, mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig sa sanlibutan. Mayroon talagang sinabi si Kristo na pagsubok. Sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 12, niya sabi atin na lahat ng may ibig mabuhay, ang may kabanalan kay Kristo ay dadanas ng pag-iisip. So, hindi po ganun kadali. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng follower of Christ, hindi tayo binigyan ng assurance na hindi tayo ligtas sa anumang pagsubok. Hindi ganun kadali ang paghubog ng karakter. Kaya nga sa atin, maraming mga pangako ang Diyos na sa pamamagitan ng paghakbang natin bilang isang Kristiyano, tutulungan niya tayo sapagkat hindi ganun kadali. Kung hindi nga tayo tatanggap ng tulong mula sa Diyos, hindi tayo makakapanagumpay kahit gaano pa tayo kalakas. Sapagkat walang kakayanan ang tao na panagumpayan ng pagsubok sa sariling lakas. A noble all-round character is not inherited. It does not come to us by accident. Hindi po ito namamana yung karakter na ito. Yung mabuting karakter. Mabuti yung magulang mo, yung anak mo ay hindi magmamana ng kabutihan. Pero, magiging posible na siya ay madadala sa tama kasi yung magulang ay mabuti. At yung karakter na ito ay hindi sa pamamagitan ng aksidente na, yung nangyari ngayon, tapos posibleng makatulong ka kaya ka nakatulong. Kundi po, nasa sarili mong yung will mo na kung gagawa ka ba ng mabuti o hindi. O kung yung karakter mo ba ay hinuhubog mo ayon sa karakter ni Kristo nang mayroong pagpupursige. God gives the talent, the powers of the mind, we form the character. Bigyan tayo ng mga talento, kakayanan mag-isip na maitutulong natin ito upang mahubog yung ating karakter. Magaling ka sa ganito, yung talento mo ay ganito upang ang iyong karakter ay mahubog sa bagay na iyon. So yun ay binigay ng Diyos sa atin na makakatulong upang mahubog ang ating karakter. At sa kabilang banda naman, yung ating pag-iisip. It is formed by hard, stern battles with self. Conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves today closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected.
Sabi dito, kapag nakapalagumpay tayo sa isang conflict, may isa pang parating sa atin na mas malaki na conflict pa. Ang ating pong mga pag-uugali ay mayroon tayong mga namamana na katulad sa ugali ng ating mga magulang. Halimbawa, yung pag-uugali na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ito ay na nakasulat sa Exodus 20 verse 5 na kung sasaway sila, sabi doon yung labihan yung Israelita. Pero applicable sa atin sa panahon ito. Applicable din. Kung sila'y susuway, sisingilin ng Diyos yung katampalasanan ng magulang hanggang sa pangatlo at hanggang sa pang-apat na saling lahi. Ito po yung isa sa mga itinuturo sa kasi sa narinig natin to sa camp meeting nakaraan, di ba? Sa theological teaching, mayroong tatlong klase ng kasalanan. Ang una, original sin, generational sin, personal sin. So ito po yung Exodus 20 verse 5, sinasabi nilang generational sin. Sin daw yon. Pero nabasa naman natin nakaraan na ito po yung karakter na minamana, yung masamang karakter na minamana kung yung magulang ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Pero yung karakter na yun ay maaaring nating mapanagumpayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. At kailangan nga nating palaging babantayan ang ating sarili at wag nating hahayaan na tayo po ay makurap. So yung ating mga karakter hindi makorek araw-araw upang hindi tayo masanay, tayo ay nagko-cultivate ng kabanalan sa ating buhay araw-araw sa pamamagitan ng pagbabantay sa ating sarili. So next, sa ating pong next na paragraph, sabi sa atin, the truth is no truth to the one who does not reveal by his elevated spiritual character a power beyond that which the world can give, an influence corresponding in its sacred peculiar character to the truth itself. Sinasabi sa atin na yung katotohanan dala natin, sagana tayo sa katotohanan. Parang napakabigat. Pero kung hindi naman ito nakikita sa ating buhay, yung katotohanan na yun ay hindi katotohanan para sa atin. Nakakalungkot kasi nga yung katotohanan ay parang napupulaan kung hindi nakikita sa ating buhay yung katotohanan na dala natin. Kaya ang sabi sa atin, this truth, the truth that we bear, is no truth to the one who does not reveal. Kung hindi natin ito isinasabuhay. He who is sanctified by the truth will exert a saving vital influence upon all with whom he comes in contact. This is Bible religion. Ito po yung napabanal sa katotohanan, yung influensya sa kanyang buhay. Ito po daw yung tinatawag, ito yung tinatawag na Bible religion. Nakabase sa Biblia yung ating relihiyon sa pamamagitan ng ating buhay na banal, sa ating paglakad sa kabanalan araw-araw. Kaya ito po yung katotohanan na katotohanan. Katotohanan tinanggap mo at isinasabuhay mo yung katotohanan. Kaya dahil kung hindi natin ito isinasabuhay, yung katotohanan na tanggap natin, ay hindi magiging katotohanan sa ating buhay. Dumagdag lang yung hatol para sa atin dahil malaki ang liwanag na tinanggap natin pero hindi natin naisabuhay. So next po, we need constantly a fresh revelation of Christ, a daily experience that harmonizes with His teaching. So ito po yung palagiang pagre-reveal ni Kristo sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga experience sa buhay. Sabi ng ating kapatid nakaraan, unang-una ang tatlong lesson book ng Panginoon. Yung una, yung banal na kasulatan, pangalawa yung nature, at pangatlo yung experience.
Ito po yung the best teacher para sa atin. At sa experience natin na to, sa experience natin sa buhay, hindi experience na nagiging experience ng mga tao sa sanlibutan, kundi yung experience kay Kristo. Kung paano tayo lumalakad kay Kristo sa kabila ng mga pagsubok, nare-reveal yung kanyang kapangyarihan at nare-reveal na kasama natin ang Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit tumitibay ang anak ng Diyos dahil sa mga revelasyon ng Panginoon pamamagitan ng pagtulong sa Kanya sa Kanyang pang-araw-araw na buhay. High and holy attainments are within our reach. Continual progress in knowledge and virtue is God's purpose for us. Mataas at banal ang kailangan nating abutin. Patuloy na paglago sa kaalaman, sa karunungan, and virtue. Ito po yung purpose ng Diyos para sa atin. Ang virtue po ay ito yung bisa na nakikita sa buhay mo. Kasama ito sa ladder of Christian progress, di ba? Faith, virtue, knowledge. Kapag meron ka ng pananampalataya, yung virtue, ito yung bisa na makikita sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong paghakbang. Nung hawakan ng babae na ilang taon nang inaagasan, yung laylayan ng Panginoon, gumaling siya. Ang tawag po dyan virtue o yung bisa ng kapangyarihan. Ito po yung tinatawag dito na virtue. Kapag tayo po ay lumakad sa isang Kristiyanong pamumuhay, patuloy ang pagtanggap natin ng knowledge at yung knowledge na yun na ibinigay sa atin sa kabuhayan natin at yun yung virtue sa ating buhay. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. His law is the echo of His own voice, giving to all the invitation. Come up, higher, be holy, holier still. Every day, we may advance in perfection Christian character. Ito po yung niya sa ating panawagan. Humakbang ka pataas. Sabi niya, mataas, pataas pa at pagpapabanal pa. Higit pang pagpapabanal. Araw-araw kailangan nating mag-advance steps into the perfection of our Christian character. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magagawa natin ito. Ito po yung involves sa ating character building. Kapag tayo ay nakatanggap ng katotohanan ng Diyos, tayo po ay lalakad at sa pamamagitan ng biyaya niya, tayo po ay makakalakad. At ang mga panawagan sa atin, kasama rin po ito sa character building natin, tayo po ay humakbang pa ng mas mataas at tayo po ay magpakabanal pa. Araw-araw, kinakailangan ng advanced steps. Kasi kung hindi tayo nakakapag-advance steps, hindi tayo nakakapag-steps, kahit maliit lang, ang talinghaga ng Panginoon sa puno, kapag ang isang puno ay hindi lumaki, diba, na sa steps to Christ nakalagay ito. Kapag ang puno, may isang tao na nakita ng puno, tapos maano lang siya, marabong, tapos pinutol niya, lalong laki at namunga. So, ibig sabihin, sa atin po, mayroong mga ebidensya na upang mamunga tayo, kailangan natin ng sakit, kailangan natin ng mga pagsubok. Pero kung tayo po ay hindi lalago, ang isang puno na natural na hindi lumalago ay patay. At kapag wala ang problema, ng isang tao, walang pagsubok, patay na rin yun. Kasi normal sa tao yung pagsubok. So, kung ayaw natin ng pagsubok, wala tayong magagawa. Kasi yung pagsubok para sa atin, para sa buhay. Yung walang pagsubok, yung patay. So, araw-araw, kinakailangan natin mag-advance steps, kahit maliit lang. Basta mag-advance steps tayo. Dahil kasama ito sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Unto the perfection of Christian character. So, ito po ang mga kasama sa pagbubuo ng karakter. At kasama nga dito,
yung loob. Magandang gabi po mga kapatid sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Frank, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito. Ano? Muli po tayong pinapaalalahanan na kaya nga po ng sa pamagat involves character building. So, tayo po ng mga nag-aangkin ng mga tagasunod ni Kristo ay kinakailangan po na makita po sa buhay natin na may Kristo po tayo. Sinasabi nga po dun kanina sa anong paragraph nga po yun, na ang katotohanan na meron sa atin kung hindi natin ibabahagi sa iba ay magiging walang kabuluhan. Kaya tayo po ng mga nag-aangkin na tagasunod ni Kristo ay maging daluyan po sana tayo ng pagpapala maging sa material na bagay or sa spiritual na bagay naway maging channel of blessing po tayo, lalong-lalo na po doon sa mga taong hindi pa po nakakaalam ng katotohanan at lalo na doon sa mga taong hindi pa po kilala si Kristo. At sa punto pong ito, akin pong binubuksan ng dulang para po sa inyong mga karagdagan. Meron po tayo meron po tayo ditong kasamahan si Brother Aldri, si Sister Pearl, si Sister Sam, mga representative po ng Restorers of the Bridge Ministry Philippines, si Brother Robe, Brother Osborne, and Brother Ezekiel. If you want to add something, please open your camera and your microphone. At ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong karagdagan, ay i-comment down naman po. So ito po yung ano pala sa paragraph 4. God's amazing grace, page 146, paragraph 4. The truth is no truth to the one who does not reveal by his elevated spiritual character a power beyond that which the world can give, an influence corresponding in its sacred, peculiar character to the truth itself. He who is sanctified by the truth will exert a saving, vital influence upon all with whom he comes in contact. So, napaka-ganda pong paalala, reminder po sa bawat isa po sa atin na tayong mga nag-aangking tagasunod ni Kristo, nag-aangking mga Kristiyano, ay meron po tayong responsibilidad na ibahagi po yung liwanag at katotohanan sa buong sanlibutan. So sino po ang may gustong idagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito? It's good evening, Ate Kai. Pasensya na sa boses ko. Merong isang napakalaking bagay na mahalagang maintindihan natin na wala tayong maabot na perfection of character kung hindi tayo magta-try na mag-step forward. Kung satisfied na tayo sa kung ano tayo ngayon, hindi tayo makaka-attain nung nais ng Panginoon sa atin. So without full surrender sa kalooban ng Diyos, without overcoming the selfishness na meron tayo, mananatili tayong ganito. Parang napipilitan ka lang kasi member ka ng association or dahil binigyan ka ng task, hindi dahil sa willing ka talaga na gawin yung dapat gawin at ito ay para sa ikakalwalhati ng Panginoon. So we need to have a thorough examination of self na para saan ba talaga ako
gumagawa, no? So ano ba talaga yung main reason bakit ako nandito? So there is a really important aspect in life na dapat nating i-reach yung perfection of character, which will not happen if we will not submit ourselves fully sa kalooban ng Diyos. So we need to claim the promises, we need to study the word, and we need to live every truth that we have para hindi tayo maging sounding brass and tinkling cymbal. So yun lamang at magandang gabi. Maraming salamat po, Brother Raymond, sa inyo pong karagdagan. So, naway naintindihan po natin yung lahat, no? Na kapag tayo po'y aasa sa sarili nating kakayanan, ay wala po talaga tayong magagawa, lalong-lalo na po doon sa tinatawag na perfection of character. Kasi maa-attain lang po natin yun kung, ayun nga po, sabi ni Brother Ray na tayo po ay magkaroon ng complete surrender sa ating Panginoon. So, sino po ang may gustong idagdag? At mukhang malinaw naman na po ang ating napag-aralan sa gabing ito. Tayo na po'y dumako sa ating closing song. At susundan naman po yan ang closing prayer ng ating pong tagapagsalita.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli po kami nananalangin sa inyo pong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba sa kabila ng aming kapaguran. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon upang muling makapag-aral ng inyong salita. Patawarin po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo pong banal na looban, sa inyo pong kautusan. Amin pong diadalangin na kami po ay tulungan at patuloy na pagpalain sa paghakbang bilang isang Kristiyano. Diadalangin namin na ang aming napag-aralan ay aming pong maisakabuhayan. At tulungan kami na ang mga pagsubok aming buhay sa mga pamilya, sa bawat pamilya at hindi naman sa church at sa kabuuan sa inyong mga anak. Tulungan nawa at kung mayroon man mga kapatid na naiiwan sa pamamagitan ng mga iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay, nawa ang bawat isa sa amin ay tulungan upang ang kapatid ay maabot at sabay-sabay na lumakad at mag-step forward upang ang karakter ng bawat isa ay maging karakter din naman ang karakter ng Panginoon ay maging karakter ng bawat isa sa amin. At ang bawat isa ay magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Tulungan kami na patuloy na ipaalala ang inyo pong mga pangako upang kami ay masiglang makakapanagumpay at haharapin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Amin muling diadalangin ang pong mga biyaya na ibuhos sa bawat isa sa amin at ang kalakasan na makapanagumpay sa mga pagsubok. Muli Ama, sa amin pong paghiwa-hiwalay, amin pong diadalangin ang pag-iingat, kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan. At sa muli, ang bawat isa na magpapahinga, pansamantalang magpapahinga sa higaan ay pagpalain niyo po at gabayan ng mga piniling anghel sa kalangitan. At muli aming diadalangin na malakaran namin ang aming pong napag-aralan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating evening devotional para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nag-join at ganun din po kay Brother Frank sa kanya pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating midweek prayer meeting. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating daily morning devotional bukas sa ganap na 5 a.m. Ito na po ang mga mensahe na ating napakinggan ay atin pong isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita pa ng sanlibutan ang liwanag ng nasa atin. Ito po ang aking